Sundan po natin ang kakaibang istorya ng pagmamahalang ito. Incubus by Rhea. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell para po lagi kayong updated sa mga bago nating upload. Prologue. Isang mahinang uri ng mangkukulam si Aurea. Hindi katulad ng kanyang mga kapatid, sinubukan niyang ayusin ang pagsasanay para pagdating ng tamang edad, baka sakaling magamay na niya ang galing kung saan kilala ang kanyang buong angkan. Pero hindi nagbago ang lahat kahit pa dumating na ang 18 kaarawan niya. At hindi niya iyon matanggap. Nagkulong siya sa kwarto. Walang hinarap na kahit na sino, hanggang isang gabi, sa gitna ng kanyang pagtulog ay may kakaiba siyang naramdaman. Umungol si Aurea. Hindi maipaliwanag ang sensasyong bumabalot sa kanyang katawan. Iyon ay dahil sa mga haplos ng magaspang at malaking mapagpalang mga kamay na naglakbay sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Mula sa magkabilang balikat, pababa sa mga braso, sa kanyang tagiliran, pababa sa kanyang magkabilang balakang, mga hita, mga binti at paa, pabalik sa kanyang mukha at nagtagal sa kanyang mga labi. Maya-maya ay bumaba ang isang kamay sa liig niya na parang sinusuri kung may anumang mali at sa kanyang dibdib na parang sinusukat ang laki ng magkabilang umbok. Pinisil, nilaro, nilapirot ang matuktok niyon. Tumigil sa bahagi ng kanyang tumitibok na puso na parang pinakikiramdaman kung gaano kabilis ang pagtibok niyon. Pababa sa hapis niyang tiyan na parang inaalam ang galaw niyon sa loob. Nagpatuloy ang kamay na iyon pababa sa puso ni Aurea. Dumaos-dos at tumigil sa hugis baliktad na tatsulok. Sa gitna ng kanyang mga hita, pinaghiwalay ng mga kamay ang mga hita niya. At hindi na niya naramdaman ang magaspang at malaking kamay dahil napalitan iyon ng isang matigas at malamig na bagay na gumagalaw sa kanyang kaibuturan. At nang tangkain nitong pumasok, natanto niyang napakalaki niyon. Pinuno ng matigas, malamig at malaking bagay ang kanyang kasilanan. Umungol siyang muli. Napakasakit ng pagpasok niyon. Para siyang nahati sa dalawa. Pero hindi iyon dahilan para tumigil ang umaangkin sa kanya. Nagsimula itong gumalaw sa loob niya. Naglabas-masok. Naramdaman niya ngayon ang samot-saring sensasyon. Masakit, kaiga-igaya. Wala pa ring tigil ang paggalaw ng ari sa loob niya. Ang paglalabas-masok nito. Hanggang sa unti-unti ay nasasanay na si Aurea sa sakit hanggang sa tumindi na ang masarap na sensasyon, nanunulay sa bawat himaymay ng kanyang laman. Pakiramdam niya ay buong-buo siya. Walang kapantay ang kaligayahan sa kanyang dibdib. Nag-uumapaw iyon. Ang isip niya ay napapasigaw, hanggang sa humigpit ang kanyang lagusan. Parang may gustong marating. Hayun na, nararamdaman niyang para siyang sasabog. At tuluyan nga siyang sumabog. At noon unti-unting nagising si Aurea. Nangihina ang pakiramdam na parang may mabigat na bagay sa dibdib niya. Madilim ang buong paligid. Wala siya kahit anong makita. Pero nang sumulyap siya sa malaking salamin, may naaninag siya na parang nag-uulap na bagay. Usok siguro. Pero sa pagkurap niya ay nawala iyon. Tuluyan na siyang nagising pero mabigat pa rin ang pakiramdam. Nananaginip lang pala siya at malamang ang inakalang usok ay bahagi pa rin iyon. Unti-unting nasanay ang mga mata ni Aurea sa dilim. Pinakiramdaman ang sarili. Pinalikan ang panaginip. Hindi siya makapaniwalang panaginip lang iyon. Ang buong akala niya, totoo ang lahat. Patunay ang kirot at pamamasa sa pagitan ng kanyang mga hita. Pinayapaan niya ang sarili hanggang sa bumuti ang kanyang pakiramdam. Noon lang siya nakaramdam ng ganoon. Magkahalong pananabik at hindi may paliwanag na saya pero paggising niya, sobra siyang nanghina.
ni minsan ay hindi niya iyon naramdaman, kahit pa habang nagsasanay siya bilang mangkukulam. Paano ba naman hindi naman talaga siya natuto dahil napakahina niya. Muling pinakiramdaman ni Aurea ang sarili at nagulat siyang hindi na mabigat sa dibdib ang isiping mahina siya, na wala siyang alam na hindi siya isang mangkukulam sa gawa. Parang nagkaroon siya ng ibang dahilan upang muling magkaroon ng pag-asa. Gusto pa niyang maranasan muli ang manabik at maging maligaya. Iyon na lang ang kanyang kaligayahan, kahit parang panaginip lang iyon. Simula ng gabing iyon, hindi na siya nagkulong sa silid. Inayos niya ang sarili. Gusto niyang maging maganda at maging maayos ang pangangatawan mula sa pagiging patpatin dahil sa hindi pagkain ng maayos. Kumain si Aurea ng husto. Ang lahat ng kanyang lakas ay inilalaan niya sa pagtulog. Ilang beses pa siyang dinalaw ng mapagpalang mga kamay sa kanyang panaginip at palaging nauwi sila sa pagtatalik. Isang napakaligayang pag-iisa. Nagkaroon na ng dahilan para mabuhay si Aurea sa kabila ng sobrang pagod at bigat ng pakiramdam pagkatapos ng mainit na pagniniig. Naging sobra ang siglan niya at napapansin iyon ng kanyang pamilya. Pero isang gabi, hindi siya dinalaw ng kanyang panaginip. Naghintay siya ng mga sumunod na gabi pero hindi na iyon dumating. At sobra naman siyang nalungkot. Nang kausapin siya ng masinsina ng kanyang ina, inosenteng isinuwalat ni Aurea ang nangyari. At nang gabing iyon ay nagkagulo sa loob ng kanyang silid. Pumasok ang 4 niyang kapatid na babae kasama ang kanyang ina at abuela. May ginawang ritual ang mga ito sa loob ng silid at nabalot ng usok ang buong paligid. Magkatulong ang mga ito sa pag-usal ng paawit na dasal habang kinukumpas ng kanyang abuela ang mahiwagang patpat nito para maipon ang lahat ng usok. At nang maipon iyon, isang kumpas din ng mahiwagang patpat paturo sa napakalaking salamin sa silid ni Aurea ang ginawa nito. Unti-unting pumasok sa loob ng salamin ang lahat ng usok, hanggang sa parang may kakaibang usok na pilit kumakawala. Pero walang tigil sa pag-usal ng dasal ang ina at mga kapatid niya, kaya sa huli ay naipasok din sa loob ng salamin ang natitirang usok. Kung hindi nagkakamali si Aurea, ang usok na iyon ay ang usok na inakala niyang bahagi lang ng kanyang panaginip. 13 henerasyon kang makukulong sa salaming iyan. Mapapalaya ka lang ng isang berheng mangkukulam na sa iyo ay tunay na magmamahal. Usal ng kanyang abuela. Biglang nagkaroon ng pangitain si Aurea. Napakpikit siya at sa pagdilat ay larawan ng matinding paghihirap ang nasa kanyang muka. Magkakaroon ng kaguluhan. Labanan sa pagitan ng mabubuti at masasamang mangkukulam. Puti laban sa itim, saad niya. Mauulit iyon sa sandaling muli siyang makulong sa salamin pagkalipas ng mahabang panahon. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, isang malagim na hidwaan nga ang nangyari sa pagitan ng mabubuti at masasamang mangkukulam, kasama ng kanilang mga kakampi. Hindi pinalad ang pamilya ni Aurea, maliban sa kanya na dahil sa kahinaan na hindi nakipaglaban at iniligtas ng isang nilalang na nakasakay sa kabayo at may suot na damit pandigma. Isinakay siya sa kabayong bigla nagkaroon ng pakpak at dinala sa ibang lugar kung saan nagsimula siya ng panibagong buhay kasama ng kanyang tagapagligtas na naging kabiyak niya. Isang psychic si Edelweiss Bagaforo, Dewey for short. 24 na taong gulang, nagtapos ng BE Psychology sa University of Baguio pero imbis na gamitin ang tinapos na kurso, pinag-aralan niya kung paano maging isang psychic. Bata pa kasi siya ay nagka-interes na siya sa mga kababalaghan na palabas sa TV. Nakitaan na rin siya ng signs na may kakaiba siyang abilidad. Nahuhulaan niya ang mangyayari sa hinaharap katulad ng simpleng pag-ulan o kung may magkakaroon ng sakit ng ulo, tiyan at iba pa. Pati na kapag may hindi makakapasok na kaklase dahil sa iba't ibang dahilan.
Nakakabasa siya ng isip ng mga taong nakatitigan niya ng matagal. Ang mga drawings niya, katulad ng nasusunog na bahay, gumuguhong mga bundok, at nag-aaway ng mga tao ay nagkakatotoo at nadidiscover iyon ng teacher niyang noong grade 4. Ikinatakot ng mga magulang ni Dewey, lalo na ng kanyang ina, ang kakaiba niyang katangian pero hindi siya napigilan nito. Noong high school siya, marami na rin siyang déjà vu experiences. Nang makapag-aral sa college ay natuto na rin siya ng psychometry. Nasisense niya ang history ng isang tao o bagay once mahawakan niya iyon. At lalo na nang makapag-aral siya under the tutelage of some of the most famous psychics in the country. Hindi na lang sa drawing niya nakikita ang future kundi sa mismong mga mata na niya. Pumupunta si Dewey sa kung saan saang bahagi ng bansa kasama ang iba pang mga spirit questers at psychics na nakilala niya. Nagagamit niya ang kanyang kakayahan para makapagligtas ng buhay, makaiwas sa panganib at makapaghanda bago pa man dumating ang sakuna. Hanggang sa magstay na siya sa Baguio para maging official member ng isang grupo na mga psychic na nakabase sa lugar, ang Psych League of Baguio o PLUB for short. Hindi naman kailangan na taga Baguio lang ang members, pero sa buong Northern Luzon, iyon ang pinaka-base. Ang magkakasama lang sa Baguio ay mga taga roon talaga. There were like only 5 of them, sina Clint, Tim, Isabel, Therese at siya. May 3 assistants na pwedeng sumama sa kahit sino sa kanila depende kung sino ang nangangailangan. At isang driver para mag-drive ng official van ng PLO. Kadalasang ginagamit iyon kapag marami silang aalis at malayo ang pupuntahan. Kapag may mga importanteng okasyon, saka nagkikita-kita ang lahat ng members all over the Philippines. Kapag naman ordinaryong araw, may ilang members na nagtutungo sa Baguio at nakikipag-meet sa kanila. Minsan ay nakikitulog din. Sikat ang grupo. Marami silang natulungan at makatwiran kung maningil. More on naging paraan na lang ng mga members na ang ino-offer na serbisyo ay ang makatulong. Since we are now growing, kailangan na natin ng bagong staff house. May nakita na akong somewhere in Quezon Hills. Mrs. Ledesma will be here any moment. Siyang may-ari ng bahay. Mag-uusap uli kami para sa final arrangement. And since nandito na rin lang ang ilan sa inyo, you might as well meet her. Anunsyo ni Clint. Nakangiti si Dewey sa likod ng kanyang isip sa bawat pagbukas at pagsara ng bibig ni Clinton Braganza na mas kilala sa tawag na Clint. He was 5 years ahead of her. Bata pa rin kung tutuusin. Madalas niya itong makita sa mga seminar or gathering ng mga psychics hindi lang sa Baguio o Luzon, kundi sa buong bansa. He was very visible to her eye. Nakikipagtanguan as sign of recognition but never an up-close and personal meeting. Serious type ito pero madaling pakisamahan. He welcomed and introduced her as the newest member of the family last time. Pero malabo yata mapansin si Dewey ng lalaki as someone na pwede nitong makarelasyon in an intimate way. Well, at least, kasama niya ito. Mas mahalaga ang pagiging psychic niya kaysa ang isiping magkagustuhan sila. And it was not as if patay na patay siya kay Clint. Marunong lang naman siyang maka-appreciate ng opposite sex. Very cheap lang ang paupa ni Mrs. Ledesma sa bahay. Kulang na lang ay ibigay sa atin ng property. Dagdag pa ni Clint. Talaga, Clint? Hindi kaya may problema sa bahay na yon? Sabad ng kagrupo nila na si Tim. You can ask that later, Tim. Medyo luma talaga yung bahay pero well-maintained naman. Kita ko sa labas eh. And from there, so far ay wala naman akong negative energy na nasasagap. And once magkasundo na kami ni Mrs. Ledesma, lilipatan na natin iyon kaagad. Ilang minuto pa ay dumating si Mrs. Leoneda Ledesma na nasa mid-50s ang edad gaya ng ina ni Dewey.
Ang bilin daw ng yumaong asawa ng ginang na kapag ayaw ng tiyong tirhan ang lumang bahay ng mga ito sa Quezon Hills ay parintahan na lang. Palibhasa walang naging anak at nag-iisa na lang sa buhay, hindi na nito kayang i-maintain ang ari-arian. Balak na rin kasi nitong tumira na lang sa isang home for the aged na nasa Metro Manila. Ayon sa ginang, kaya napakamura ng paupa nito ay dahil may mga kababalaghan daw na nangyari sa bahay tuwing may tumitingin at hindi nito iyon kayang ipaliwanag. Katulad na lang ng palaging napupunding mga ilaw sa bahay. Ilang beses na nitong pinatingnan sa electricians ang electrical connection pero wala namang sira o problema. Ang tubig daw sa mga banyo ay natatagpuang nakabukas samantalang hindi naman iyon nakakalimutang isara, pati ang kontador. At hindi naman daw doon ito tumira. Ang ibang mga nakapag-tripping na sa bahay ay sinasabing may nakikitang pagala-gala na mga kaluluwa roon. Pawang mga babae, may mga bata at matatanda. Ang pinakahuling araw ay nakipaglaro pa ang paslit na kasama ng mag-asawang tumingin sa isang bata na hindi naman nakita ng maito ang itsura. Malaking bagay ayon kay Mrs. Ledesma na mga psychic na katulad nila ang uupa roon dahil baka magawan daw nila ng paraan na maalis ang kababalaghang bumabalot sa lugar. Siguro naman ay hindi magbabago ang isip ninyong upahan ng bahay pagkatapos kong magkwento. Sabi pa ng matanda na isa-isa silang tiningnan pero mas tumagal ang pagtingin sa kanya. Hindi may paliwanag ni Dewey kung bakit. Wala rin naman siyang mabasa sa isip ng ginang. Certainly, Mrs. Ledesma. Tumayo si Clint at tumabi sa matanda. Dahilan para maputol ang eye contact nila. Trabaho namin ang gawing matiwasay ang isang lugar na magulo dahil sa mga kaluluwa. Napakalaking bagay na mura ang paupa niyo. We'll take it. Walang pag-alinlangang pahayag ng lalaki na sinang-ayunan naman nilang mga naroroon. Kaagad namang nagpaalam si Mrs. Ledesma pagkatapos ng usapan. Hindi na rin lang in-entertain ni Dewey sa isip ang naging pagtititigan nilang dalawa. Inischedule agad ni Clint ang pagpunta nila sa bahay ng hapong iyon. Naka-ready na ang van na sasakyan nila pero sa huling minuto ay nag-back out si Dewey dahil nagka-dysmenorrhea siya. Kaya sina Tim, Isabel at Clint ang tatlong assistant lang ang umalis. Siya naman ay umuwi na muna sa apartment at nagpa siyang magpalipas ng gabi sa bahay ng mga magulang sa La Trinidad. Sabay paalam na rin nalilipat na siya ng tuluyan. Sa Quezon Hills, parang nagulat ang ina pagkabanggit niya sa lugar. Hindi ba pwedeng doon ka pa rin sa apartment mo o kahit saan basta sa city proper lang, anak? Sabi ko nga sa inyo, Nay, makakatipid kami kung doon kami titira. Ang mumura ng paupa ni Mrs. Ledesma doon. Ledesma ang may-ari ng bahay? Oo, Nay, Leoneda Ledesma. Bakit? Nagtataka si Dewey sa inaasal ng ina. Parang masyado itong nababagabag. Wala. Nag-iwas ito ng tingin. Pero kinutuban na si Dewey. May hindi ba kayo sinasabi sa akin, Nay? Wala. May naalala lang ako. Diyan ka na muna. Tutulungan ko ang tatay mo sa pagluluto. Iniwan siya ng ina sa sala. Sinundan lang niya ito ng tingin. Siguradong maitinatago sa kanya ang mga magulang noon pa, lalo na ang kanyang ina. Hindi pabor ito sa pagiging psychic niya. Kahit noong bata pa siya, madalas na may salungat na opinyon ito sa mga pananaw niya at pangitain. Pero bilang nanay niya, inirerespeto niya ito. Ang mga natulungan niya ang nakakapagtunay na hindi siya nagtatahi ng istorya. Sa huli ay wala ring nagawa ang ina kundi tanggapin siya at ang piniling propesyon. Bago maghapunan ay nakatanggap ng tawag si Dewey mula kay Isabel. Nagkwento ito tungkol sa bahay. Mga lost souls na harmless naman daw ang nakita ng mga ito at madali lang na mapaalis o tutulungan na lang nilang tumawid sa kabilang buhay. Kayang-kaya na raw nito at ni Tim ang gagawin. By the time na makalipat siya, okay na raw ang lahat. Maging ang kwartong gagamitin niya ay sinabi na nito. Bagay na bagay raw sa kanya.
Excited si Dewey sa paglipat na hindi na niya inalala ang pag-aalala ng ina. Alam niyang nandoon palagi ang tatay niya para pagpaliwanagan ito. Pinalipas na lang niya ang menstrual period bago nagpa siyang lumipat sa staff house nila sa Quezon Hills. Biyernes ng hapon iyon. Tinulungan siya ng assistant na si Daryl at ng driver na si Lyndon sa paghahakot. Tinungo nila ang kataasang bahagi ng Baguio City kung saan malalaki ang bahay at malalawak ang solar. Pagdating sa destinasyon, pinagbuksan sila ng gate ni Tim. Inakyat ng van ang may kataasang bahagi ng lawn. Naunang bumaba si Dewey at iginala ang tingin sa paligid. Deja vu. Pakiramdam niya. Nakapunta na siya sa lugar na iyon. Pero hindi na siya nagtaka. Normal na iyon sa kanya. Ano, Dewey? Deja vu? Untag ni Tim na hinawakan siya sa balikat. Tumango siya. Okay naman ang tulog niyo rito? Oo, okay naman. Walang istorbo. Ang lalambot ng kama. Yung kay Isabel maganda. Pati yung sa inyo ni Therese. Sabi ko nga kay Clint, dapat magkasama na kayo ni Isabel sa silid kasi 3 lang naman kayong mga babae. Pero kaming mga lalaki ay 6 lahat, kasama si Clint. Pero ayaw ni Isabel, feel magsulo ng kwarto. Buti na lang iyon, pinakamalaking silid ang ibinigay sa amin. Mas masaya nga kung ganoon, sagot ni Dewey. Duda lang siya kung makikishare si Therese ng silid sa kanya. Mas close kasi yung kay Isabel dahil ang ito ang magkasabay na sumali sa grupo. Sila naman ni Tim ang magkasunod. Noong hindi pa umaalis ang ibang members na lagpas 35, sobrang dami ng members ng P-Love. Nagkakaroon na rin kasi ng grupo ang maiyon ngayon. Kami na lang ang magpapasok ng mga gamit mo. Baka gusto mong tulungan sa kusina si Isabel, mungkahi ni Tim. Hindi na nagdalawang isip na pumayag si Dewey. Pero sisilipin ko muna ang kwarto ko. Excited niyang sabi. Nagbitbit na rin siya ng ilang gamit sa hinintay ang 2 lalaki. Sumunod siya sa mga ito sa pagpasok sa loob ng bahay. Maaliwalas naman ang loob. Malawak ang living room na may mga nakasabit na paintings galing sa office nila sa city proper. Kay Clint ang mga iyon. Hindi pa rin nawawala sa kanya na pamilyar siya sa lugar. Tinungo niya ang pinasok na silid na Tim at Daryl. Malawak ang silid, malaki ang kama. Maganda sa kabuuan kahit wala pang mga gamit. Maliban sa isang full-length mirror na halatang antigo. Para iyong nangaakit na lapitan. Lumapit nga si Dewey at tiningnan ang refleksyon doon. Nice, sabi niya habang nakangiti sa sarili. Ang ganda-ganda niya sa harapan ng salamin. Umaaura siya ng bongga. Natawa siya ng tuluyan. Para siyang luka-luka na pinupuri ang sarili. It must be the mirror. Sinipat niya iyon. Hawakan na sana niya ang gilid nang pumasok si Isabel. Dewey, halika muna sa kusina. Tutulungan mo ako magluto. Magpapa-housewarming daw tayo ngayon. Darating sina Clint at Therese. Talaga, sumulyak pa siyang muli sa salamin. Ang 2 iyon talaga, kung makadinay, wagas. Pero for sure, sila na talaga.